Ikaw ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, ang inyong among sa Himpapawid. Si Father Pep Bakay po ito, ang Director ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po sa ating Wednesday episode ng ating lumalaking Barkadahan kay Kristo, no? At dito pa rin po tayong nakikinig sa ating paboritong radio station, ang 91.9 Bright FM. Friends tayo. Yan. And it's July 29. Yan. Ilang araw na lang po at matatapos na ang buwan ng Hulyo, no? At buti wala nang ulan po, no? So, dyan lang kayo at isang oras na naman po tayo magkakasama-sama sa Himpapawid, no? And of course, may guest tayo ngayon, no? Mamaya introduce po ni Sister Son. Bumati ka muna, Sister Son, sa ating mga listeners. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po Sister Zon Kayanan ko, anchor po ni Father Pep sa programang Barkadahan kay Kristo. And of course, today is the 17th Wednesday in Ordinary Time. Pero may kapistahan tayo ngayon. Oo. At saka Wednesday is araw ng Mother of Perpetual Health. Yan. At piyesta po ng isang Santa Martha, Saint Martha. Ayan. At merong nagbe-birthday na pare, of course. Kaya siguro, siya, Marta. Oo nga, no? Oo. Father Mar Miranda. Yan. Happy birthday po, Amang Mar. Yan. Wala yata siya, no? Nasa Amerika. Wala siya. Okay. Yan. Sige. So, may special guest po tayo and hopefully, baka ma-convince kong permanent Wednesday co-host. Talaga naman. Sesela nakatama. Wapin. Magkasunod na araw na dalawang University of the Assumption. Director po siya ng Outreach Ministry ng University of the Assumption. Yan, at nagtuturo po siya dito sa school natin, sa Alfie, no po. Nagtuturo siya ng social teachings of the church at saka Mary and the Church. Yan. Okay, welcome po natin, Brother Charles Henry Espirito. Magandang gabi po, mga kabarkada kay Kristo. Yan. Magandang gabi po, Father Pep and Sister Zon. Salamat po at nabigyan akong ng pagkakataon na makasama kayo. I think ang last time na nakapunta kami dito ay 2010 Election. bago pa yung election wherein nagbigay po kami ng voters education through the radio program. Yeah. Okay. Tagal-tagal na yan, no? Oo nga, yan. So, kaya dapat kaya pala kinukulit na kita. Ayan, no? Madalas na si Brother Charles dito, no? Oo. Talagang pinapalakas natin ang ating tie-up with the University of the Assumption, no? Alam naman natin na yan ang Archdiocese and University. Yan, no? So, maraming salamat sa ating mga nanggagaling sa University of the Assumption. And of course, Brother Charles, no, it's an honor na nandito ka at makakapiling ka namin, no? Sana nga every Wednesday. Yun na nga. Kino-convince ko na, Amon. Basta libre po yung Pero Wednesday. Basta't libre daw. Okay. Nga, alam ko busy siya, pero kino-convince ko pa rin. At mamaya may tayo, papatalastas dyan sa apostolate ni Brother Charles, no? Ang Birhen de los Remedios, no? May mga upcoming activities yata, no? Sige, mamaya abangan ng ating mga listeners yan, no? Before we, of course, close our program, i-announce natin, no? Itong mga Archdiocesan ba to? Archdiocese activity? Oo. Yes, yung upcoming na yan, no? At mamaya i-announce natin. Okay, Sister Son, diretso na tayo sa ating mga text line numbers, no? Makipagtalakayan po kayo sa amin through text messages. Dito po kayo mag-text sa Smart po 0918-351-8282
0918-351-8282 at sa Globe 0917-363-3738, 0917-363-3738. At para po sa mga gustong maging members ng ating Connect Ka Katekista program, no, just type REG, all capital letters and then space and then your full name and then slash the name of your vicariate, parish o your school o kaya po yung address ninyo. At ipadala po dito sa ating Globe number 0927-891-0966. No? Ulitin ko po, 0927-891-0966. And once registered, ay makakatanggap po kayo ng mga daily inspirational messages. No? Napakaganda pong mga mensahe from the Lord, no, to start your day right, no? At kung may mga kahilingan kayo, intentions at pasasalamat, pwede nyo pong i-text sa number na yan at isasali po natin, no, sa ating daily masses dyan sa Arzobispado de Pampanga Chapel. At pinapasalamatan po namin si Sister Son Basco ng Our Lady of Victory, Dauma Balacat, sa kanyang pag-maintain po ng ating SMS service para po dito sa ating Connect Ka Katekista program. Okay, at kung gusto na po ng pastoral counseling, 0922-831-5967, 0922-831-5967. At kung gusto niyo naman pong manood ngayong kasalukuyan sa internet, nasa live streaming po kami, www.ustream.tv. Search po ninyo yung Bright FM 91.9. At kung gusto nyo naman pong mapakinggan ang mga nakaraang episodes, nasa Facebook naman po. Facebook account name is Barkadahan kay Cristo Pampanga. Yan. Thank you kay Ronnie Pascual for maintaining our Facebook accounts. Yan. Okay. At Gospel for today. Babasahin po sa atin ni Brother Charles ang ating pong ebanghelyo sa kapistahan, no, ni Santa Marta, no, ngayong araw na ito. Brother Charles. A reading from the Holy Gospel according to John, chapter 11, verses 19 to 27. Many of the Jews had come to Martha and Mary to comfort them about their brother Lazarus, who have died. When Martha heard that Jesus was coming, she went to meet him, but Mary sat at home. Martha said to Jesus, "Lord, if you had been here, my brother would have not died. But even now I know that whatever you ask of God, God will give you." Jesus said to her, "Your brother will rise." Martha said to him, "I know he will rise in the resurrection on the last day." Jesus told her, "I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even if he dies, will live. And anyone who lives and believes in me will never die. Do you believe this?" She said to him, "Yes, Lord. I have come to believe that you are the Christ, the Son of God, the one who is coming into the world." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay, thank you, Brother Charles. Sister Son, mauna ka na sa inyong reflection. Sige, araw po ni Saint Martha ngayon. Si Saint Martha, kung minsan naisip ko na isa din siyang kagaya ni Mary Magdalene, Saint Mary Magdalene, na kung minsan nami-misunderstood sila, no? Kasi nga yung isang hawig na gospel dito, yung silang dalawa ng kapatid niyang si Mary, siya ang sinabihan ng Panginoon, no? So akala nung iba, yung interpretation nila palaging kontrabida si Martha. Ngayon naman, hindi naman sa nagrereklamo siya sa Panginoon, pero sabi niya, kung nandito ka lang, sabi niya, yung kapatid ko hindi namatay, sabi niya. So ito po si Saint Martha.
Pero parang gusto kong mag-focus dun sa tinanong siya ng Panginoon. Pagkatapos sinabi ni Jesus, yung I am the resurrection, sabi niya, tinanong siya, do you believe this? Sabi niya, no? Gusto kong doon po mag-focus. Dapat po ang sinagot ni Saint Martha is, yes, I believe that I shall not die, or maybe I believe in the resurrection. Pero iba po ang sinagot niya, ang ganda, no? Sabi niya, yes, Lord, I have come to believe that you are the Christ, the Son of God, He who is coming into the world. Napakaganda po kasi talagang it is a profession of faith. Para pong kahawig nito yung nung si Saint Peter, na tinanong din siya Saint Peter, no, yung profession of faith ni Saint Peter. Ano bang sinabi niya noon? You are the Messiah, the Son of the living God, sabi naman ni Saint Peter. Pero magkahawig po yung profession of faith nila. Pero yung kay Saint Martha, hindi masyadong well-known yung sagot niya. Hindi kagaya nung kay Saint Peter. Maybe because nung unang panahon yung mga babae hindi masyadong nire-recognize, at saka hindi siya apostle, kaya ang palaging nire-recognize yung kay Saint Peter. Pero siguro po pagtuunan natin ng pansin ang faith, ang profession of faith ni Saint Martha, no? Ito talagang napakataas ng tingin niya sa Panginoon, at alam niya ang sinabi niya na ayan nga, tamang-tama po ang sinabi niya. Kung tutuusin po, si Saint Martha kung yung iba lang magdaramdam sa Panginoon, no? Bakit po ako ang kinagagalitan ninyo? Ganito, ganyan. Ang kapatid kong si Mary ang palaging tama, no? Kaya sabi ko nga po kanina, misunderstood siya kung minsan. Pero kung tutuusin po, napakaganda ng story ding yon. Parang active contemplatives, no? Tayo po sa buhay natin, kailangan din nating maging active contemplative. Sabi nga po ni Mother Teresa, sila daw at ang kanyang mga kasamang madre are active contemplatives. Ibig pong sabihin, yung mindful tayo sa ginagawa natin, sa trabaho natin, and at the same time, our consciousness to God. So, yun. Napakaganda, ha? Mm-hmm. Yan. Brother Charles, baka gusto mong mag-share ng mga insights regarding our feast day today. Okay po. Si Saint Martha po yata 3 beses nababanggit sa Gospel, no? Yung kay Gospel of Luke, na kung saan nga bumisita si Jesus sa bahay nila. And then, parang nag-complain si Martha na bakit si Mary ay nakaupo lang at nakikinig kay Jesus. Siya ay abalang-abala sa kusina. Naghahanda maybe ng pagkain. And then another thing, yun nga ang nabasa ngayon, yung namatay na si Lazarus. And then Martha confronted Jesus, kung nandito ka lang, hindi sana namatay ang aming kapatid. And then another thing, yung dinner na naman sa bahay nila at Jesus was anointed. Yung sa Gospel of Luke, yun nga, no, si Martha parang nagko-complain na, pero ang tingin ko when Jesus said na Mary was doing the better part, hindi naman siguro sinabi ni Jesus na Martha, mali ang ginagawa mo. That is why I am concluding na pagkatapos kayang sinabi ni Jesus kay Martha na mas maganda yung napili ni Maria, si Martha ba ay umupo na rin katabi ni Maria upang makinig kay Jesus? Palagay ko hindi. Ipinagpatuloy din siguro niya yung gawain. Kasi para bang yung pagtawag sa atin ng Panginoon ay iba-iba. Kung si Mary ay natawag sa contemplative life, si Martha naman ay natawag sa active. Okay? And then sa gospel na nabasa, para bang kung minsan mami-misinterpret na bakit kinonfront ni Martha si Jesus. Jesus came to their place para i-console sila. Dahil kaibigan ni Jesus ang pamilyang ito at nalaman niyang namatay na si Lazarus.
and he went there. So para bang dapat ba na i-confront si Jesus? Pero kanina, no, tinext ako ni Sister Zon, Brother Charles, pwede ka bang mag-guest sa barkadahan kay Kristo? And then, I was contemplating sa gospel na ito. Siguro, kaya nasabi ni Martha kay Jesus, kung nandito ka lang, hindi sana namatay ang kapatid naming si Lazarus. Kaya siguro nasabi ni Martha yon, barkada niya si Kristo. Very open, very close sila. Kaya para bang yung hinaing niya ay na-express niya. Pero yung hinaing na yon, kung minsan nararanasan din natin. It doesn't mean parang nagiging rebelde tayo. At times it becomes a form of prayer, no? Na kapag may problema, Lord, bakit nangyayari ito? But in the end, we concluded, your will be done. But Martha concluded it with a profession of faith that I believe you are the Christ. So yun ang napakaganda, no? So sana tayo rin, kung minsan may pagdududa man tayo sa Panginoon, in the end we also say that Jesus is our Christ. Yan, no? Yan, Ganda. napakaganda ng reflection ni Brother Charles, no? Ako naman parang yung nga yung sinasabi ni Brother Charles kanina, parang may connection nung yung nangyari nung silang dalawang magkapatid, yung Mary, Martha, di ba? Paragay ko may connection dito sa ating ebanghelyo ngayon, yung pagkamatay ni Lazaro, no? Yung nga, may nasabi ang ating Panginoon noon na, Martha, Martha, you're so busy with a lot of things, no? Parang ganun, no? Tama si Brother Charles. Actually, these are the two sides of Christian life, di ba? Yung active, contemplative and active, no? Prayer and work, yan. Ano kasi yung ng mga Benedictine, Ora Brother? et labora. Ora et labora. Ora et Yan. labora. Parang dalawang aspeto yan ng ating buhay Kristiyano, no? Hindi naman puro dasal ng dasal, di ba? Pero nauuna. Parang has chosen the better part means, well, the Lord acknowledges also the importance of what Martha was doing, no, sa kitchen. Pero kailangan nauuna nga, no. At ako, ito yung suspecha ko naman. Palagay ko, itong si Martha, naalala nyo yung nangyaring yon, no. At she took it seriously. Na from then on, hindi lang siya naging busy. Siguro, yun nga, yung parang binigyan na niyang pagpapalaga yung prayer life, yung spiritual life, no, yung contemplative part, no, of her. Kaya dito, ayun naman ang nakita ko kay Martha dito sa na parang napaka-contemplative niya rito because although yun nga medyo may hinanakit, the loss of her brother, pero hindi nabawasan yung kanyang pananampalataya at saka yung pag-asa niya, no, the hope regarding the resurrection. And he recognizes Jesus. Ito nga, no? You are the Son of God. Diba? I am the resurrection and the life. Do you believe this? Yes, Lord, I believe. Sabi niya. So, naniwala siya. Palagay ko, natuto siya dun sa sinabi ng ating Panginoon, no? Na, Martha, busy ka, pero unahin mo yung prayer life mo. So, hindi niya inalis yung pagka-active niya. Dinagdagan pa lalo, no? Parang, that I think the words of the Lord na sa kanya sa dalawang magkapatid ay tinake seriously niya. Kaya ngayon dito I see her, although doon parang medyo siya yung mas nakaangat si Mary, no? Pero dito naman, mas nakaangat si Martha. Diba? No? Diba? Parang bumawi, no? Bumawi siya. Kasi nga, tingnan mo, it was Martha who met Jesus, no? Tumakbo siya. Parang iniwan niya yung funeral party doon, no? At talagang siya, yung napagtakbo niya, lumapit siya. It was because yun nga, no? Yung palagay ko, she was already yung develop that contemplative aspect of her life. Kasi nga she was able to recognize Jesus as the Son of God, no? So natuto siya doon, no? Siguro although wala sa gospel ito, baka naman si Mary
natuto rin na maging active. Di ba? Nabalanse ang buhay O, nabalansin buhay nila dalawa, no? Oo, napakaganda, no? Napakaganda ng story ng magkakapatid. Kasi totoo naman, Sterson, no? I think Brother Charles will agree with me na hindi pwede yung isa lang. Diba? Importante yung dalawa. Although, talagang nauuna naman yung prayer life, di ba? Oo, nauuna. Yan, si Brother Charles, tama-tama. O si Brother Nasa Charles, ano liturgy yan, ha? siya, Sa, liturgy. hindi, ano ito, na-form na ng mga Benedictine ito. Kaya alam niya yung ora et labora. Tinan mo, Sister Son. Ano nga kasi yun, Brother Charles, yung dalawang yan? Sige. So, ora et labora po. Ora is prayer and then labora is work. Ito po yung charism ng mga Benedictines. Fortunately po, yung auntie ko ay isang Benedictine. Talaga. Benedictine nun. At kahit po hindi kami pumasok sa mga kumbento o monasteryo, whenever our auntie spends her vacation sa bahay, she would always inculcate in us the charism of the Benedictines. Na huwag kalimutan yung pagdarasal, and at the same time yung ginagawa mo, inaalay mo sa Panginoon, yun ay nagiging dasal mo na rin, an offering to the Lord. And then it just so happened I attended some seminars and trainings in Malaybalay, Bukidnon with Benedictine monks, particularly with Father Ansgar Chupungko, may he rest in peace, na ganito din po yung training na binigay nila sa amin noon. So, kanina po sa misa, nabanggit ni Father Eugene, Monsignor Eugene, na patron si Santa Marta ng mga taong tumutulong sa gawaing bahay. So, siguro po, marami tayong na-encounter, katulong man yan o mga kapatid o mga magulang na sila ang umaantabay sa atin sa ating mga gawaing bahay, no? Nagluluto, Especially naglalaba, sa kusina, naglilinis. Sila po ang mga Marta ng buhay natin, na sana sa araw na ito matuto tayong magpasalamat sa kanila. Yan, oo nga, no? So, charism mo pala, Benedictine. Auntie mo, Benedictine. Si Amo naman, Carmelite. Niya. Pareho kayo may anting madre. Oo nga, oo. Carmelite ang isa, Benedictine ang isa. May kaibigan akong Benedictine sister. Sister Geraldine ng Mexico. Yan. Nakaklase ko sa Assumption, di ba? Opo, I remember. Yes. So, yun. Okay, at ikakat muna natin yung ating discussion. No? Napakaganda. At itutuloy natin mamaya, no? At sa ating mga texters po, baka gusto nyong makisangkot, makisali, at magbahagi po ng inyong mga insights and reflections regarding itong ating pinag-uusapan tungkol po sa ating ebanghelyo, no? Kay Santa Marta, no? So, let's take a break at magpatugtog muna po tayo ng isang religious song para po sa inyong lahat ito. See your glory shine, how your kindness overflows. Though many times I run from you in shame, I lift my hands and call upon your name. For underneath the shadow of your wings, my melody is you.
sanctuary calls. I yearn to be with you in the rivers of your love. Though many times I run from you in shame, I lift my hands and call upon your name. For underneath the shadow of your wings, my melody is you. Oh Lord, your sanctuary calls. I yearn to be with you in the rivers of your love. Though many times I run from you in shame, I lift my hands and call upon your name. For underneath the shadow of your wings, my melody is you. I lift my hands and call upon your name. For underneath the shadow of your wings, my melody is you. Nagbabalik po ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At kanina po sa ating first segment, no, napakaganda ng ating talakayan. Ito nga yung storya po ni Santa Marta. Yan, no? We made mention of that yung kanilang yung cordial visit ng ating Panginoon, di ba? Nung siya yata'y pagod na pagod at dahil closest friends po ng ating Panginoon, ito magkapatid, no? Sina Lazaro, Mary, and Martha. And we made mention of that, no? It's one beautiful gospel reading na parati natin, di ba? Yun nga, it talks about the two aspects of Christian life, no? Yung contemplative, yung active, di ba? Prayer and work. Yan, no? Hindi pwede naman puro dasal ng dasal. Kailangan may ano ka rin, no? Hindi naman pwedeng trabaho na trabaho, di ba? So then we have to live a balanced Christian life, no? Itong dalawang ito. Okay, may mga texters yata tayo, no? Texters na tayo, yan. Okay, from 4618, sabi po niya, Good PM po sa inyo. Mapalad po ako na ako ang gumaganap na Santa Marta sa aming Passion Play taon-taon dito sa aming parokya. Katulad po din po ni Marta, mahilig din akong magluto at gumawa sa kusina. Sana po katulad niya maging kabarkada ko din si Kristo. Hehehe. Mula pagkabata po ay nagsisilbi na ako sa simbahan at kasali po ako sa koro hanggang ngayon. Mahal ko po ang ginagawa ko. Sana po may pagpapatuloy ko pa ito hanggang sa tumanda ako. Salamat po. Wow, ang ganda naman. Mabuhay po kayo, Santa Marta ng makabagong panahon. Oo nga. Ayan, sige. Another one from 1613. Kay Mang Amando ito, yung regular natin texter. Sabi niya, good evening po. When I lost my wife, I thought the world crumbled. I was so devastated. I couldn't eat and sleep. I was even hospitalized. Until one time my daughter told me, why don't you mend yourself? Is Mama all that is meant for you? What about us and your grandchildren? At that very moment, I saw in her a different person. Could it be that she was sent by the Lord to comfort me? I made up my mind and the following day, I was discharged from the hospital. Salamat po. Ganda ng yung sharing storya ni ano yan, si Mang Amando. Brother Armando. So ano pala, no? He lost his wife, no? Baka yung wife niya parang si Marta siguro. Alam mo yung yung role ng asawa, no? Yan, of course sa bahay, sa pagluluto, Kaya no? naalala niya She takes siguro. care of the kids, no? Yung mga tipong ganyan, di ba? Although ngayon
iba na yung family setting sa mga Pilipinos ngayon, no? Pati yung mother naka-abroad. Yun nga po. Aha. Yung mga ibang nanay ay nagiging Marta sa ibang bansa, no? That's true. Para buhayin yung mga anak nila, and then mga tatay ay naiiwan. Meron nga po silang tawag sa mga tatay ngayon, mga houseband daw. Dati housewife, ngayon. Oo, ngayon houseband. Dahil tatay, houseband daw sila. So, sabi ni Monsignor Eugene kanina, ang mga Marta ngayon ay hindi lang mga babae, posibleng lalaki ka na tumutulong din para sa gawaing bahay at minamahal mo ang iyong pamilya. Kagaya ng pagmahal ni Marta kay Jesus na kaibigan niya. No, that's right. Okay, Okay, thank you po. At Brother napakaganda kay Charles. Brother Armando, no? Kay Brother Charles. Yung itong tanong may galing tanong sa ba? Oo. Pampanga Provincial Jail. Okay. From 8427. Good PM po, tanong lang po, Brother Charles. Kailan po ang practicum ng UA dito sa jail? Miss na namin ang dalaw. Good evening po. Kumusta po kayo mga kakosa, mga kaibigan sa PPJ? Ako po mismo, sorry, lately di ako nakakapunta because of my new assignment as a lay minister sa cathedral. Nagko-conflict po yung sked natin. Pero we will find time po to visit you again. Ang mga volunteers po namin ay hinuhubog pa kasi we have to train them bago namin dalhin sa mga apostolate areas. Pero sa first Sunday po, Father Oliver, our director po sa ITRS, siyang magmimisa at dadalhin po namin yung mga volunteers para matrain na sila at sila ang aantabay sa mga ibang volunteers pa sa maybe September or October. Yan, Okay, so ano kayo may tie-up ba dyan with, Ang University of the Assumption po kasi, isa sa mga apostolate niya ay ang pagkalinga sa mga kapatid natin na nasa PPJ. At kung minsan po kasi mga bata, namamangha pa sila sa kanilang experiences doon kapag nakita nila ang mga kapatid natin na nagsiserve sa mass, as altar servers, as choir, as lector and commentator. And then sabi nga nila, ay, mas banal pa po sila sa amin. So, kaya nag-e-enjoy po sila, pero inihahanda pa po namin sila. Okay. Yes. Sige. Okay, so asahan ng ating mga inmates dyan, no? Opo. Okay, sige, very good. At And usually po we host yung together with the ministry on prison, yung prison apostolate, yung kanilang Prison Awareness Week, and then yung kanilang Christmas celebration, and then at the same time yung kanilang Holy Week celebration na kung saan nabibigyan po sila ng full Holy Week services. ganda. Wow. Sabi nga po noon ni Archbishop Soc Villegas, kasi kinover po siya ng ABS-CBN yung Holy Week nila sa PPJ. Sabi ni Archbishop Soc, aba, kung ang Cebu ay may dancing inmates, ang Pampanga pala ay may praying inmates. Talaga. Napakaganda naman ang image, praying inmates. Wow. Oo nga, no. Napakaganda. Okay, last texter from 9365, kay Among Pep naman. Magandang gabi po, Among Pep. At sa inyong lahat dyan, pakigreet naman po ng happy birthday ang mga hipag ko na sina Ate Marlene Pagco at Ate Aileen Palisok. Maraming salamat po. Marian po ito. Yan. Yan. So, greetings sa iyong mga mahal sa buhay. Yan. Yan. No? Napakaganda pagka, naaalala na ng ating mga texters ang kanilang mahal sa buhay, di ba? Okay. Okay, sige. So, ipagpatuloy natin ito sa Sir Son, no? Yung Sige. ating pag-uusap tungkol dito kay Saint Martha. kay Martha, no? Yun nga, siguro would like to pick up that point na yung nga yung balanced life, no? Oo, sige. Kasi makikita mo rito, yung nga, ang nangyari kasi dito,
ay yun nga, parang natuto siya, no? Parang talagang siguro sa palagay ko, she took seriously the words of the Lord, no? During that time, no? At ito nga, no? Lalong naging malalim yung kanyang relationship with the Lord, no? Hindi lang yung as a friend, yan. Kasi nga talagang closest friend, di ba? Pero from friendship, ito nga, no? Parang ang naging palagay ko mas malalim yung relasyon niya dahil yun nga, you are my Lord, you are my God, no? I believe, no? Parang you are the resurrection, no? Parang mas malalim na pananampalataya yun, no? Hindi siya nanatili dun sa mere close friendship nila ng ating Panginoon. And I think malaki yung yung mensahe para sa atin, no? What about us, 'di ba? Yes, maganda yung friends tayo ng Panginoon, no? Pero hindi lang siguro yung hanggang friendship lang yung ating but let us regard him as our Lord and Savior, and ito nga yung the resurrection, no? That we hope, no, that he is the source of eternal life, no? Napakalalim nung later on na naging relasyon ni Santa Marta sa ating Panginoon. And I think likewise, no? Kung palagay ko alagaan natin yung dalawang aspetong yan, yung prayer life, yung contemplative work, no? And then our work, no? An active life. It should, no? Para sa akin, it should lead into a deeper, a more intimate relationship with the Lord, no? Yun nga yung siyang ating Panginoon, no? Siya ang ating muling pagkabuhay. Kasi, hindi lang kamatayan, Sister Son, no? Marami yung mga karanasan natin ako minsan of course ito masakit ang nangyari kina Marta. Marami mga bagay na kuminsan nalulungkot tayo, nasasaktan tayo. Problema, pagsubok sa pamilya, di ba? Kung sunod-sunod, no? Pero kuminsan talagang ang relationship natin sa Panginoon it's being shaken. Diba? Because of these mga trials and sufferings. Of course. No? So, I think even Martha here medyo may konti, di ba? Pero ako naman, very positive ako dun sinasanabi niya. Na talagang naniniwala siya na kung saan ang nandito ka, parang gano'n, no? Hindi naman siguro naghihinakit, no? Although you can interpret it that way. Ang akin lang naman siguro, kasi naniniwala ko, Lord, kung na ikaw ang buhay, pinanggagalingan ng buhay na walang hanggan, no? Hindi mangyayari sa kapatid ko ito. Parang it is also para sa akin a show or an expression of her faith and hope, no, in the Lord, di ba? At saka yung closeness niya sa pagiging magkakaibigan. Ang ganda ng pagkakaibigan nila, di ba? Si Lazarus, si Jesus, si Martha and Mary. Oo, ang ganda. Ako bilib ako sa pagkakaibigan nila I think magandang i-pick up natin yung punto kanina na sabi ko. Siguro si Brother Charles tsaka ikaw. When our life is being shaken, yan, by the storms, crisis, whatever, trials, no? Ito ano kaya yung pinakamagandang ang daming mga listeners natin, Sister Son, no? Yinuyug-yug yan, no? Mga krisis sa buhay, di ba? Nagpapadasal, may sakit, problema sa asawa, sa pamilya, di ba? Ito si Marta parang natuto na siya, no? Sa mga salita ng ating Panginoon sa kanya, no? Siguro, Brother Charles, kayong dalawa, no, kung ano kaya pwede nyo i-share sa ating mga yinuyug-yug ng mga mararaming bagyo, di ba? Hindi lang pagkamatay ng isang, just like the loss of Lazarus here, no? Nung minsan po, pinuntahan ako ng isa sa mga estudyante namin at isang volunteer, no, sa outreach ministry. Nagka-problema po siya. And then, pumunta siya sa opisina at umiiyak. Sabi, bakit po nangyari ito? Parang binitbit ako ng Panginoon and then bigla niya akong binagsak. And then sabi ko po sa kanya, ano bang nangyari sa buhay mo lately? Baka nagiging materialistic ka na o focus mo na lang ay sa academics o kaya sa anong bagay at nakalimutan mo ang Panginoon. Sabi ko siguro ang nangyari sa iyo ay
ginigising ka lang ng Panginoon. Oo. Niyog-yog ka ng Panginoon para somehow ay magising ka sa katotohanan. So siguro at times we experience problems po, no? Pero hinaharap po natin ang problemang ito. At sabi nga, kapag nagkaroon ka ng problema and you ask the help of the Lord, walang problemang mabigat na hindi mo mabibigyan ng solusyon. So para bang nakita ko rin ito kay Martha na lumapit siya sa Panginoon at binigyan ng Panginoon ng panibagong pag-asa ang buhay nilang magkakapatid kasi nandoon si Jesus sa buhay nila. Oo. Ako naman, among ganito, Brother Charles. Ako ang dami kong napagdaanan na problema. Magbuhat nung maliit pa kami. Sabi ko nga, high school pa lang ako, working student na. Pero ngayong ito ng age kong ito, kapag naalala ko yung mga pinagdaanan ko, madami, no? From childhood, sabi ko, hindi ko alam kung paano ko nadala. And then later on, at the end of the day, marirealize ko na ang Panginoon andi dito lang sa tabi ko at tinutulungan niya ako. Kung minsan nga parang hindi ako makapaniwalang hanggang doon nagtrabaho ko sa Clark, grabe yung mga nadaanan kong mga problema sa trabaho. Hindi ko alam kung paano kong nalampasan. Oo. At ito nga, talagang ang Panginoon. Siya lang ang alam ko talagang tumulong ng husto kaya ako nalampasan. Bakit ngayon nandito ako, ngayon masaya ako. Yun, talagang faith nga siguro. So siguro po huwag tayong bibitiw sa Panginoon kapag mayroong problema, mayroong solution sa problemang dinadaanan natin. At ang Panginoon ay palaging nakaantabay sa atin. So kung nabigyan niya ng buhay si Lazarus at ito ay naging bagong pag-asa sa mga magkakapatid, anumang dagok sa buhay natin ang darating, nandyan pa rin ang ating Panginoon. Kasi kailangan may ability tayo to see yung positive. Yes. Yan, no? In spite of those negative na nangyari sa buhay natin, may nangyaring positive. At the end of the day, merong nangyaring positive. Kapag kasi naka-experience tayo ng tagumpay sa buhay natin, kung minsan gusto natin palagi na lang ganyan. Minsan sa mga estudyante ko sa grade school, no, nung nagtuturo pa ako sa grade school, nakipag-contest kami at ang batang ito ay palaging nananalo. And then, one time, sa isang contest, natalo siya at iyak siya ng iyak. So, hindi niya matanggap na talo siya this time. And then, I talked to her. Sabi ko, alam mo, mahal ka pa rin ng Panginoon kasi binalansin niya ang buhay mo. Kasi ang buhay ay hindi lang puro tagumpay, hindi lang puro sarap. Bagkus, ma-experience din natin yung problema, kung ano man yan, para maranasan din natin yung pagkabalanse ng buhay natin. Alam mo, Brother Charles, napaka-importante noon yung sinabi mong yun. Kasi ako palaging nanonood ng The Voice Kids lately. Kapag, di ba, kung minsan may batang natalo siya, iiyak. Tapos makikita ko ang gagawin ng mga coach nila, si Lea Salonga, si Bamboo, tsaka si Sarah. Aakapin nila yung bata. Si Bamboo, kung minsan kakargahin pa niya And then mawawala. Kasi parang yung sinabi mo, siguro parang hindi matanggap ng bata na hindi siya napili nung tatlong coach, no? Ilang beses yun, umiiyak yung mga contestants. Pero pag nakita kong inaakapan sila ng mga coach, ang gandang tingnan, no? Mawawala siguro yung nung bata, yung lungkot. So, yun. Kaya mo? O, sige. Yan. At, nakikinig lang ako sa inyo dahil I was really amazed, no? How you really discuss ito nga, no? Tama, kailangan talaga kasi talagang maraming nagyuyugyug nga sa atin, no? Pero we need to have a very strong foundation, a balanced life, no? Kasi there is no other way to survive. Sabi nga, no? Paano ma-overcome yung mga uno sa ating buhay except yun nga, yung ating kapit sa Panginoon, di ba?
our relationship. Kaya yung contemplative part of us, yung our prayer, napaka-importante yan, no? And I think that's what Saint Martha, no, learned to do, no, after that encounter with the Lord, no. Talagang she took seriously, no, that challenge of the Lord, no. And well, whatever happens, ang talagang what remains dapat sa atin, no, ang ating faith, hope, yung mga cardinal virtues, di ba? Faith, hope, and love, no. Yan ang nakita natin kay Martha, no. Her faith and hope in the Lord, no, as the source of resurrection, at yung love niya from the very beginning nandun na eh. Yung pagsisilbi niya, di ba? Makikita natin kahit na yun nga yung sinabi sa kanyang mas pinili ni Mary, yung the better part, and yet yung, di ba, pag sinaserve mo yung tao, that is pagmamahal yun no? Yes. Yung lalo na yung sabi nga, yung mga nanay, pag nagluluto, iba ang luto ng nanay kaysa luto ng isang chef, ng isang cook sa restaurant. Kasi ang luto ng nanay, May halong pagmamahal. Yun, Kaya nga, di ba, palagi nating sinasabi yung homemade food, no? Yep. Na talagang luto ng nanay. So, yun. Yes. Ikaw, marunong ka mo magluto, Sterson? Hindi man ako nanay, sabi mo na. Oo nga, no? Yeah. Wala kasi akong ipagluluto, Yan ang hindi ako masyado yan ang marunong. napala mo Wala dahil akong hindi ka ipagluluto. nag-asawa. Pero siguro ako ipagluluto ako, marunong. Kaya nga, no? So I think, the bottom line of the story of the life of Martha, ito nga, no? Whatever happens, no? What should remain in us is, yun nga, yung our closeness, our relationship with the Lord, no? That is characterized by our faith, hope, and love for Him, di ba? At yun naman ang importante, no? Kaya maswerte tayo, no? Itong ating mga santo at santa ay naging huwaran, di ba? Ng tunay na kabanalan, sabi nga, no? At itong ako parate when I think of Saint Martha, no, I would really think about my work should be my prayer. Yeah. But at saka yung prayer ko, it should have its fruits, and that is my work. No, parang ganon, no? Kaya yan, no? Ganda nun my work is my prayer. Parang ganon. Tapos the fruit of my prayer is work. Is work. Wow, ganda. Okay. Kaya yan ang Benedictine spirituality. At magiging motto natin. Yan. Motto natin No? ngayon, di ba? Tayong mga pareho tayong tatlo busy Yes, sa mga trabaho. Si Brother Charles napaka-busy din. Ay, naku. Oo, at least may time siya sa Alfie. Nagpapasalamat tayo sa kanya sa time na binibigay niya, sa support na binibigay niya sa atin sa Alfie. Yes, no? Alam mo, talagang tayo nagpapasalamat kay Brother Charles dahil hindi lang yan, Sterson, no? Mamaya ay bibigyan tayo ng ng update sa activities ng Archdiocesan sa liturgy. Yan. Kaya mas maganda siguro ay hihintayin, no, ng ating mga tagapakinig. Yan, no? Itong ating i-announce mamaya, no? Isang Archdiocesan activity. Okay, let us closing prayers. let us end our discussion with a very short prayer, no? Lord Jesus, you are the resurrection and the life. Strengthen my faith and hope in your promises, that I may radiate the joy of the gospel to others. Amen. Amen. Yan. Okay, announcement. Mga announcement yung Charles, kanina. Okay po. So, para pong under pa rin sa liturgy ito, pero ito po yung krusada ng Virgen de los Remedios. Alam po natin na noong 1952, itinatag po ng ating unang obispo, Obispo Cesar Maria Guerrero, ang krusada ng Virgen de los Remedios dito sa Pampanga, at siyang naging patrona ng ating probinsya.
ito ay pinutungan ng corona noong September 8, 1956. At sa atin pong pakikipag-meeting or ugnayan sa ating bagong arsobispo, si Archbishop Dong Lavarias, naitanong po niya sa director ng krusada at sa mga pari at laiko na tumutulong para ipalaganap ang krusada kung ano yung mga activities na pwedeng idagdag maliban sa pagbisita ng Birhen sa mga parokya. At nasuggest po na magkaroon ng Marian Congress. Kasi po ang history ng krusada, ang alam ko lang pong Archdiocesan Marian Congress ay nangyari pa noong 1954. Oh, So hindi ka ilang pa taon na pinanganak. po yung nakaraan. At ngayon po ay i-revive yung Marian Congress. Ito po ay gaganapin sa August 15, kapistahan po ng Assumption of the Blessed Virgin. Lady of the Assumption. At ang Marian Congress po ay gagawin sa Our Lady of Sorrows Parish sa Dolores. Meron po tayong tema sa Kapampangan po ito, Induning Kapaldanan, Piyalimbawanan, King Kalukan. Para po bang ang ating Virgen de los Remedios, siya ang modelo sa simpleng pamumuhay, sa kahirapan at lahat-lahat na. Ang guest speaker po ay si Bishop Teodoro Bacani, isa rin pong Kapampangan. Unfortunately po, ang mensahe ng director ng krusada na si Father Fer David, ililimit po muna ngayon ang participation. 10 delegado po per parish kasi limited po yung space natin. So sana po ang bawat parokya ay may padalang delegado. Ang presidente ay 10 delegado. Ang presidente ng Pastoral Council, Ministry on Formation, Ministry on Liturgy, ang youth leader po, and then yung iba, yung mga Marian organizations. So 12:30 po ang registration. Magsisimula po ang talk ni Bishop Ted ng 1 p.m. hanggang 2:30 at pagkatapos noon magkakaroon ng reaction, resolution making, prayers, and hymns to the Blessed Virgin. At ikukonclude po natin ang Marian Congress sa isang misa sa ganap na 4:00 ng hapon. At ang presider po ay ang ating kagalang-galang na Arsobispo Florentino G. Lavarias. Magkita-kita po tayo sa August 15 sa Our Lady of Sorrows Parish, Dolores, City of San Fernando para sa ating Marian Congress. Okay, wow. Kompleto ang announcement ni Brother Charles. Okay, ang announcement ko naman po sa ALFI. Sa Saturday po, pwede na pong mag-enroll para sa second short courses po. Ang subjects po, Pastoral Liturgy, ang magtuturo po si Seminarian Raf David. And then, ang susunod po, yung Canon Law, ang magtuturo po si Monsignor Bong Pangan. And at pangatlo po, yung 1 p.m. ay Lay Leadership. Ang magtuturo po ay ang Council of the Laity President Brother Banjo Serrano. Okay. Yan. Mag-enroll na po kayo, wala pong tuition dito po sa ALFI ASF Building, 3rd floor. Okay. Okay, Among, paalam ka na, Brother Charles, sa ating mga listeners. Maraming salamat po at naging bahagi ako ngayon sa Barkadahan kay Kristo. Maraming salamat po sa mga nakikinig, mga regular listeners. Sana po ibahagi po natin ang ating natutuhan sa ating mga kapamilya, kaibigan, at pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos. At Santa Marta, ipanalangin mo kami. Thank you so much, and well said. At sana sa uulitin, Brother Oo Charles. nga. No? Hindi mo binati siya mong Eugene, baka nakikinig. Minsan nakikinig siya. Eh. Okay. Senior Jean, magandang gabi po. Okay, and Nagsiserve po si Brother Charles dito sa cathedral. Yung 5 o'clock mass, no? Ay, hindi, iba-iba po yung Ay, schedule. iba-iba. Okay. Okay, Sister Son, paalam ka na. Maraming salamat po. Ito po, Sister Zon ulit. Thank you very much sa inyong mga texters, sa mga nakikinig. Good night po, God bless, and ingat po kayo palagi. At baunin po
natin ang napakagandang mensahe at pagninilay na narinig po natin, no? Let us live a very balanced Christian life, no? Let us give, of course, quality time, importance sa ating pong contemplative and prayer life, no? And of course, sabi ko nga po kanina na dapat yung ating panalangin ay nagbubunga po ng ating paglilingkod, no? Our service, no? Just like Saint Martha, at ito po'y pinatunayan niya sa kanyang buhay, no? Her faith, hope, and especially her love for the Lord, no? Was very evident po sa kanyang buhay up to the last moment. Kaya sana po ay ating pagnilayan ito sa gabing ito at naway kasihan po tayo at bigyan ng pagpapalat intercession, no, ni Santa Marta. Ito po si Father Pep Bakay, ang director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong bumabati sa inyo ng magandang gabi. Ingat lang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sa aming paglalakbay dito sa lupa, ikaw ang aming gabay na tala, na umaakay kapag kami ay sa tamang landas.